Oo, ako nga. Alam ko po kung nasan yung anak niyo. Saan pwede dali ng ate mo yung bata? Bago nila makuha ikaw sa akin, mamatay muna ako. Ba't isasama kita? Para hindi na tayo magkakalayo. Halika na, doon tayo sa pinakamasayang lugar natin. Di ba favorite mo doon? Pero meron po akong alam na isang lugar na lagi nilang pinupuntahan eh. Saan? Diba sabi mo? Angel mo ko? Ang angel may pakpak! Eva! Eva! Kaya lilipat tayo! Nagpa-schedule ako ng family photo shoot on Friday. At gusto ko na i-block off ninyo ang schedule ninyo. Ang mga photos na yun ang gagamitin natin para sa campaign mo, Roberto. Excuse me, ma. Hello? Yes? Ano? Paano nangyari yun? Ma, I have to go. What's wrong? Nasa panganib ang anak ni Melissa. Na-disgrasya siya sa Ferris wheel. So, pupunta ka ngayon doon. Ano gagawin mo? Magpapakahiro ka para sa anak ni Melissa. Wala kang magagawa doon. So, sit down and eat with your family. Don't tell me what to do. Roberto! Hindi ko alam, Roberto. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa kanila pa. Masama yung pagkakabagsak nila eh. Ayoko na mag-isip ng kahit anong masama. Huwag naman sana, huwag naman sana. Hindi ko kaya mawala sa lasakyan, Roberto. Hindi ko kaya mawala sila, Eva. Nasaan na anak ko? Eva? Sandali. Bakit nyo dinadala anak ko? Buhay pa siya, Eva! Kamusta yung anak ko? Sir, dead on arrival na po yung bata. Hindi! Eva! 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 Felix, ano nangyayari? Kamusta pakiramdam mo? I'm fine. Diyos ko, halos mabaliw ako nung sinusugod kayo dito kanina. Pero alam mo, mabait pa rin ang Diyos. Kasi walang gaanong masamang nangyari sa inyo. God, Felix! Ano bang ginawa mo? Mabuti na kausap ko na yung doktor and there's nothing fatal. Si Eva. Nasaan si Eva? Conscious pa rin si Eva. Kaya nagsasagawa sila ng series of tests. Sa awa ng Diyos, Felix, walang nabaling buto sa anak natin. Dahil may anghel na sumalo sa kanya. At ikaw yun. Nanaginip ako ng masama kayo na Melissa. Sinabi sa akin na nurse na dead on arrival na raw si Eva. Felix, hindi naman nagkakatotoo ang mga panaginip. At ang mahalaga ngayon, magkakasama tayo. Kasama natin si Eva. At pag nagising siya, makikita niya na buo tayong pamilya. Pero hanggang ngayon, tulog pa rin si Eva. Hindi pa rin siya nagigising. Hanggat nandito siya sa loob ng ospital, nandun pa rin yung takot ko. Hindi sa kung sana naging mas mabilis lang ako. Hindi sana nalaglag si Eva. Felix, huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Halos ikamatay mo na nga yung ginawa mong pagsalo sa kanya. At huwag mo na isipin yung panaginip mo, ha? Huwag ka na magpapa-apekto. Mahal ko siya. At ayoko mawala si Eva sa akin.
Hindi pa rin ako makapaniwala na nakakaramdam ka ng ganyang katinding pagmamahal sa isang bata na hindi mo naman anak. At kung magsalita ka, parang tunay na anak mo si Eva. Alam mo, himala yung nangyari kay Felix sa kay Eva. Second life na nito, kaya kailangan mag-celebrate kayo ng pamilya mo. Yun talagang gusto ko gawin paglabas namin dito, Amin. Nakakaswerte ko pa rin. Lalong-lalo na kay Felix. Wala na akong mahihiling pa sa asawa. Isipin mo pati si Eva mahal na mahal niya. Alam mo, totoo yan. Natural na natural lumalabas yung pagkatatay ni Felix kay Eva na parang siya talaga yung tatay ng bata. Ang galing. Pero parang ang weird. Aba? Pumupunta rin pala sa ospital ang mga bruha. Akala ko sa lungga lang ng kadiliman kayo nagpapacheck, I'm trying to be nice here. So please, shut up. Melissa, hindi ako nandito para makipag-away sa'yo. Alam ko marami ka ng problema sa buhay. Ano ang ginagawa mo dito? Alam kong alam mo na baliw pa rin sa'yo ang mister ko. I'm glad na hindi mo pinapatulan ang kahibangan niya. I hope you continue that advocacy of yours. Ano bang pinupunto mo, Rebecca? Na hindi ako malandi gaya ng iniisip mo? I don't want to conclude na malandi ka. I'm just saying na kahit anong mangyari, kahit anong malaman, huwag kang sasama sa mister ko. Ano dapat mangyari para sumama ko sa asawa mo? At ano dapat ko malaman? Eva? Anak, alam ko nadidinig mo ako. Missing ka na. Kasi nandito na kami ng mami mo. Hindi ka namin iiwan. Kaya huwag mo rin kami iiwan, ha? Mahal na mahal kita, Eva. Ikaw ang bunga ng kasalanan ko sa mami mo. Ikaw ang naging kapalit ng mga pangit na pangyayari yun. Gusto kong sabihin sa'yo na ako talaga ang tunay mong ama. Pero hindi pwede. Hindi niya pwedeng malaman ni Melissa. Rebecca, sabihin mo sa akin. Ano ang dapat kong malaman? Nangyari sa English mo, te. Kanina taas mo, tapos ngayon tameme ka na. Rebecca, kahit anong mangyari, hindi ako sasama sa asawa mo. Dahil mahal ko si Felix. Good. At least may assurance ako sa'yo. Basta, layuan mo ang asawa ko. Akin lang si Roberto. Next time na magkakaroon ng tragedy sa buhay mo, sa pamilya mo, try mo magulgol sa pader. Huwag sa dibdib ng asawa ko. Parang timang talaga tong babae mo to. Ano yung pinagpapapansin niya? Halika na, dito tayo sa kabila umexit. Halika na. Rebecca, did you follow me here? Oo. At malas ko lang at nakita ko kayo magkayakap ni Melissa. So, anong feeling, ha? Kinikilig ka ba habang umiiyak siya sa'yo? What's wrong with you, Rebecca? Naksidente yung asawa at anak niya. And no one was around to comfort her. Alangan naman itulak ko siya habang umiiyak siya sa akin. My God! Why am I even explaining this to you?
if I know masayang-masaya ka dahil nangyari yun kay Melissa. Kasi kapag nawala si Felix at si Eva sa kanya, masosolo mo na siya. Hinding-hindi mangyayari yun hanggat nandito ko. Hindi. Pero hindi ko iniisip na mawala ng pamilya si Melissa. Tanggap ko naman na mahalin si Felix at hindi na sila masisira. But that won't stop my feelings for her. Alam mo lang. Alam ko ang susi kung paano masira si Felix kay Melissa. And I want to. Felix, magprutas ka muna, oh. Sige po, Nay. Salamat po. Mamaya na lang po. Oh, ano na pala kayo? Oh! Para saan yan? Naisip ko kasi dapat tayo mag-celebrate paglabas natin ng ospital. Nag-suggest naman si Ami na dapat ngayon na lang. Para kapag gising ni Eva, di ba masaya yung makikita niya? Maganda idea yan, ha? Sige, tutulungan ko kayo, ha? Dali. Naku, Felix, wag na. Mupo ka na dyan at magpahinga ka. Kami na lang bahala dito. Oo nga. Alam mo kung sa akin nangyari yan, talaga namang magpapahinga talaga ako. Sabi niyo. Who's ang hero of the day? Uy, pare! Sige. Tuloy. Liga, tuloy. Pare, ano ang balita sa buong opisina yung ginawa mo? Pang stuntman. Kaso nga lang na-injure ka. Uy, gising na ang Sleeping Beauty natin, oh. Eva! Ako? Nay! Baka na-amnesia si Eva. Tita Ami, ano po yung amnesia? Tsaka bakit ang ingay dito? Pasensya ka na, anak, ha? Naghahanda kasi kami para sa birthday party nyo ng Daddy Felix mo. Kasi binigyan kayo ng Diyos ng pangalawang buhay, kaya magse-celebrate tayo. Anak? Bakit ayaw mo ba? Para po kasing sumasakit yung tiyan ko. Parang nasusuka po ako. Eva? Eva, anak! Sumusuka ka ng dugo! May blunt abdominal trauma si Eva. Dulot to ng pagkakabagsak niya. Kailangan natin siyang operahan agad bago magkaroon ng internal bleeding. Sige po, Dok. Para po si kaliligtas ng anak namin. But we need more than enough bags of blood to sustain the operation. Medyo rare ang blood type niya. RH negative siya. Pero I'm sure one of you is RH negative, being the biological parents niya. Hindi ho si Felix ang tunay na ama ni Eva. Ako lang yung biological parent. At hindi ho ako RH negative. Well, kailangan niyo bumili ng dugo sa blood bank. Medyo mahal itong RH negative blood kasi bihira nga to. Pero Melissa, importanteng makakuha ka ng RH negative blood para matuloy ang operasyon ni Eva. Bakit, Dok? Posible bang di matuloy? Look, Felix, this is the situation. Hindi namin ipupush through ang operation pag walang blood reserve. Dahil mamamatay lang ang bata during the operation. At kapag hindi namin siya naoperahan, tuloy-tuloy ang internal bleeding at maaaring ikamatay nito. Felix. Saan nagpunta sila, Melissa? Umalis sila ni Ami. Punta sa blood bank. Kailangan kasi ni Eva ng type RH na dugo.
Hindi nila alam na magkapareho kami ng dugo ni Eva. Kasi nga ako nga ama niya eh. Pareho kami ng blood type. Huwag mo na sasabihin yan, pare. Gusto ko lang sabihin kay Melissa na ako na, kunan na niya na ako ng dugo. Kasi nagmamadali siya umalis kanina eh. Importante sa operasyon ni Eva sa pagdugo. Pare, hindi ka ba natatakot na maghinala si Melissa kung sakaling magdodonate ka ng dugo kay Eva? Iisipin ba't kayo magkaparehas ng dugo? Kumbaga sa mystery, parang clue yung kay Melissa na malaman na ikaw yung hinahanap ng rapist. Hindi naman prueba agad yun na ako ang ama eh. Kasi pag nagkaalaman, bahala na. Lulusutan ko na lang. Importante ngayon yung operasyon ni Eva. Sabihin ko kay Melissa na, kunan na lang ako ng dugo. Felix, doon muna tayo sa safer alternative. Bakit ka muna hintayin si Melissa? Malay mo, may stock pa ng RH negative dun sa blood bank. Ma'am, pasensya na po kayo pero nai-out na po lahat ng remaining bags ng RH negative. So, naitawag na rin po namin sa Red Cross pero talagang wala po talagang natitirang blood type na ganon. Kasi bihira po talaga makahanap ng ganong blood type. Ibig po ba sabihin, nabenta na yung RH negative? Sir, pwede po ba malaman kung sino yung bumili? Babayaran ko na lang yung taong yun baka sakaling ibenta sa akin yung kailangan kong dugo. I'm sorry po ma'am, pero hindi po kami nagbibigay ng info. And I'm sure ginamit na po yun sa ibang operation. Pasensya na po talaga ma'am. Sir, wala na po ba talaga? Mamamatay ko kasi yung anak ko kapag hindi ako nakahanap ng dugo na gano'n. Sir naman, magbabayad naman ako, may pera ho ako. I'm sorry po talaga ma'am. Melissa, hindi naman nila ipagkakait sa'yo yung ganung dugo kung meron sila. Ang kaso wala talaga. Halika na. Ami, paano ko ngayon babalik kay Eva? Paano ko makakapag sa kanya na wala naman akong dalang RH negative? Ami, kailangan ko ng dugo ngayon. Hindi pwede mamatay ang anak ko. Hindi mamamatay, hindi. Daddy, nasan po sila, Mami? Akala ko po ba may birthday party tayo? Parating na siguro sila, anak. Ayan na. Hi, Mami! Pwede na po ba tayo mag-happy birthday? Siyempre, anak. Gusto ko na po kasi i-blow yung cake eh. Sige, sandali lang ha. Ayan, salamat, Ami. Ayan. Ang ganda ng cake. Yan na. Ay. Okay. Anak, alam ko na yung cake na to para sa inyo ng daddy mo. Pero kung okay lang sana sa'yo, ikaw ang magbublow ng candle. Pero ako ang mag-wish. Sige po. Ano pong wish niyo? Hindi namin ipupush through ang operation pag walang blood reserve. Dahil mamamatay lang ang bata during the operation. At kapag hindi namin siya naoperahan, tuloy-tuloy ang internal bleeding at maaaring ikamatay nito. Wish ko, anak. Sana magkaroon ka pa ng maraming birthday. Para makita kitang magdalaga, mag-asawa,
magkaanak. At sana kaya kong ibigay sa'yo lahat ng kailangan mo. Para makasama ka pa namin. Sana ako na lang nandyan sa kinatatayuan mo, anak. At hindi ikaw. Melissa? Melissa? Ano ba nangyayari sa'yo? Felix, wala nang RH negative sa blood bank. Mamamatay si Eva dahil wala nang dugo na papwede sa kanya. Makinig ka sa akin. Tumingin ka sa akin, ha? Walang mamamatay sa pamilya natin. Pumasok ka dyan sa loob. Hinahanap ka na ng anak mo. Sige. Gagawa ko ng paraan. Mr. Rastro, kailangan na natin operahan si Eva within the hour. Delikado na kasing patagalin pa ang abdominal trauma. May dugo na ba kayo nakuha? Meron ho. Sa akin manggagaling ang RH negative na dugo. Sabi ni Mrs. hindi daw kayo RH negative. Dahil hindi naman kayo ang ama ng bata. No. Mabuti pa kuhaan niyo ako ng blood test para malaman niyo na parehas kami ng dugo ni Eva. Mami, bakit po kayo umiyak kanina? May ginawa na naman po ba yung masamang Ale? Yung akala niya ako yung anak niya? Si Tita Ellen po. Hindi, anak. Wala siyang ginawa. Eh, bakit po kayo umiyak? Wala. Masaya lang ako kasi magkakasama na tayo ng daddy mo. Mami, talaga. Mas iyakin pa kayo sa akin eh. Miss Rastro, pinapaprepare na po ni Dr. Velis si Eva. Nakaschedule na po kasi siya para sa operasyon. Nakahanap na kayo ng RH negative na dugo? Opo, nakapag-donate na po ng dugo ang asawa niyo. Hindi ba nakinala si Melissa na nag-match ang dugo niya ni Eva? Parang hindi. Wala naman siya bring up sa akin. Kinausap ko din yung pedya ni Eva tungkol sa pag-match ng blood type nila. Sabi niya naman sa akin, ipa-DNA test ko daw sila para makasiguro. Hindi iniisip ni Melissa na ikaw ang lalaki sumila sa buhay niya. Tapos nagkataon po nakataka si Brian. Malinis ang lahat. Malinis ang ngayon. Pero hindi natin masasabi. Hindi ko lang talaga maalis sa isip ko. May kutublan talaga ako. Baka nga si Felix ang natay ni Eva. Itong si Ami kasi, kung ano-ano sinasabi, bakit daw nag-match yung dugo niyo ni Eva. Kaya nagtataka din ako bakit nga magkaparehas kayo, eh hindi naman ikaw yung tunay niyang ama.